Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ano ba ang magandang CDI sa ating motorsiklo. Yung CDI ba na stock or yung merong limiter or yung CDI na aftermarket na walang limiter. So stay tuned lang kayo sa video na to at ipapaliwanag ko sa inyo. Like, share, and subscribe na rin. So itong hawak ko ngayon guys, ito ang stock CDI ng aking motorsiklo. Ang aking motorsiklo ay Fury 125. Okay? New generation. So, magbibigay ako sa inyo ngayon ng experience ko sa aking stock na CDI versus sa ipinalit ko na non-limiter CDI. Unahin na natin yung pagkakaiba muna ng with limiter at non-limiter na CDI. Parehas lang naman siya ng trabaho guys. Nagbabato siya ng kuryente sa ating ignition coil para magkaroon ng ignite sa loob ng ating makina. Ang malaking pagkakaiba, yung stock ng CDI ng mga motor natin, okay, well hindi lahat, no? Eto, papakita ko sa inyo yung list ng mga CDI na merong limiter. Ayan. Yan mismo. Yan yung may mga limiter na CDI ng motor. Ngayon, ano bang pinagkaiba ng with limiter sa non-limiter na CDI? Okay. So, ang limiter, obvious naman, may limit yung pag-throw niya ng kuryente sa ating ignition coil. Reason why doon sa mga may limiter ang CDI, kung mapapansin nyo, pag napapasarap yung drive nyo, medyo tumutulin na kayo, biglang naglilimit yung under ng motorsiklo natin na parang pumupugak or nabibiting siya sa arangkada or ano pa ba? Ayun, yung parang pumupugak tas pinipigil niya yung under, tas pag na-reach niya na ulit yung RPM na kaya lang niya, dun pa lang ulit babangon or gigising ulit yung makina para umandar ng matino. Okay? While sa non-limiter, di ko na kasi tinanggal yung non-limiter CDI ko sa motor, medyo mahirap tanggalin. So, sa non-limiter CDI, ang ginagawa niya is, wala siyang limit. So, ibig sabihin nun, dire-diretso lang ang bato niya ng kuryente. Despite ilang RPM na yung ikot ng makina natin. Halimbawa, ito, sa Fury 125, okay? Ang limit nito is 8,000 RPM or revolution per minute. Kada ikot ng makina, yun yung RPM, okay? Kada ikot ng ang tawag mo dito, nung magneto nyo, yun ang RPM. Okay? So, revolution per minute niya dapat hindi lalagpas ng 8,000 RPM. Kasi pag lumagpas, maglilimit na siya. Sa non-limiter CDI, guys, despite kahit mag 10,000 RPM ka pa, tuloy lang yung pagbato niya ng kuryente sa ating ignition. Reason why yung iba mas nagagandahan kasi mahilig silang mabilis manakbo. Yung iba naman napapangitan kasi nakakasira ng makina. Well, yun yung pros and cons ng CDI na walang limiter. Okay? So, depende na lang sa gagamit. Yung iba nagagandahan kasi hindi nabibitin ng takbo. Yung iba napapangitan kasi pag nag-o-over naman sila ng RPM is nasusunog kagad yung kanilang makina. So, depende na lang yun, no? Okay. So, again, ang kagandahan ng non-limiter na CDI, wala siyang limit, hindi ka bibitinin. Pwede mo ring sabihin na isa na rin siyang kind ng racing CDI, pero magkaiba rin kasi yung composition ng racing CDI tsaka ng non-limiter CDI lang. Okay? So, si non-limiter, wala lang siyang limit. Sa racing CDI, meron siyang pagbabago sa pagbato ng kanyang kuryente. And wala din siyang limit kasi nga racing siya. Diba? So, nasa pag-aalaga din ng inyong makina. Kung lagi kayo nagpapalit ng langis, huwag kayong matatakot. At syempre, huwag kayong sasagad
sa 80 km per hour na pwede natakbo sa ating mga highway, no? So, yun na nga. Ang napansin ko, yun na nga, sabi nga sa inyo, hindi nabibitin ng aking takbo, hindi ako nabibitinan. Hindi namamatay kapag na-reach niya na yung 8,000 RPM. At yun nga, maganda para sa akin kasi responsible user naman ako ng motorcycle, so okay lang sa akin yun. Okay, so pros tayo. Ang pros ng non-limiter CDI, guys, is again, hindi ka mabibitin. Paulit-ulit na ako, hindi ka mabibitin manakbo, hindi pupuga kang makina mo pag na-reach mo na yung certain RPM or kahit ilan pang RPM yan. At ang cons naman, kapag hindi ka maingat at sumagad ka, ni-racing mo yung motor mo, nandun na yung risk na pwedeng mag-overheat o pwedeng masira ang iyong internal engine. Okay? So, maaaring may masira kang gear, maaaring masunog yung mga lining mo, kasi nga, sobrang bilis mo na, maabot ka na ng 120, di ba? So, maging responsible lang tayo. Yun ang pinaka-best sa lahat. Okay? So, kung may bala kang bumili ng non-limiter CDI, guys, naglagay ako ng link sa description down below. Doon ko binili yung aking non-limiter CDI. Okay? So, meron tayo dyang Fury 125, SkyDrive, Mio Soul, Lipan, Z16, Mio I125 or Mio 125, CGI 125, CB 110, Barako 175, CB 125, TMX 155, at kung ano pang available dyan. Pero makakahanap kayo ng non-limiter CDI, mag-search lang kayo, guys. So yun nga, sa akin, good siya, despite aftermarket. Ito kasi Shenden din to, talagang may limiter to, pang Fury, pero original. Yun lang, kaya nga tinatabi ko siya kasi baka minsan ay gusto kong ibalik, babalik ko lang, di ba? So yun nga, sabi nga sa inyo, maganda po ang non-limiter CDI sa mga user na aware sa kung ano yung ginagawa nila. Nagmi-maintenance ng maayos ng motor nila, kasi kung hindi at sumasagad ka ng takbo mo, maniwala ka sa akin, sisirain lang yan yung makina mo. Pero kung hindi naman, ikaw cautious ba tawag doon? Sa pagpapatakbo ng iyong motor. Basta aware ka sa pagpapatakbo ng iyong motor. Huwag mo nang sagarin pa ng ilang RPM pa yan para maingatan mo yung iyong motorsiklo, no? So, yun lang, guys, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Again, kung gusto nyo bumili ng limiter CDI, may link sa ilalim. Click nyo na lang, doon din ako bumili ng akin non-limiter CDI. Okay? Thank you.